At kung ang bahagi nga pong ito ng Sitio Tabing Ilog dito po sa may barangay Bagong Nayon ay isinara na sa mga motorista dahil po sa pagkakabitak-bitak nitong bahagi po ng kalsada sa aking likuran. Yung ibaba pong bahagi ng komunidad na ito ay inikot din namin kanina at nakita namin na marami din pong bagong bitak na ayon po sa mga residente ay lumabas lamang matapos po na itong mga malakas na pagulan sa mga nakalipas sa araw. At makikita nyo yung puno na yan, nabuwal po dito dahil sa paglambot na rin po ng lupa. Ito po yung binabanggit ko sa inyo mga bitak kanina na nakita po ng mga residente. At actually, meron pa mga bahay dyan na yung pong pader nila at sahig ay nag-crack din po dahil ang naging problema po dyan, yung tubig na nanggagali po dito sa itaas na bahagi ng mga kalsada ay ito pong dumadaan na ngayon sa ilalim ng mga sementadong daan at mga sahig. Kaya po yan ang naging epekto ng malakas na pagragasan ng tubig dahil po sa pagulan. Sa puntong ito po ay makakausap po natin si Ginoong Joey Marco. Siya po ang officer ng City Civil Defense Office. Magandang hapon po sa inyo, Sir Joey. Sir, yung mangyayari po dito, karamihan, majority na evacuate na po, nailipat po sa evacuation center. Okay, so ganito, no? Mandato natin na kinakailangan talaga na alisin lahat yung mga tao dito na naninirahan dito sa baba ng kalsadang ito. No? Nakita naman natin yung pagkakabiyak ng kalsada, ito'y tuloy-tuloy papunta na doon sa kanilang mga bahay. Kaya immediately pinalikas na kagad sa utos din ng aming mayor, si Mayor Nilo Libre, lahat ng mga residente dito sa baba, i-execute natin yung first evacuation. At sa katunayan, inahanda na natin yung kanilang pansamantalang pagtitigilan. Apo. At kanina po nabanggit ng ibang mga residente dito na ang isa sa nakita nilang problema, yung mga drainage, yung mga kanal na barado na, wala nang dinanan, so naghanap ng daan, itong lugar nila yung tinumbok. So, paano pong plano nyo dito? Alright, tama. Ang tawag kasi dito, nagkaroon na ng ground subsidence due to cars ditong lugar na to. So, ito yung mga drainage system na nandito sa gilid natin, naglagay na ng mga illegal structure dito, naglagay ng kanilang mga garahe at mga hagdanan, na kung saan natabunan na yung creek. So, lahat ng mga tubig na nanggagaling doon, lahat dito sa ilalim ng kalsada bumaba na nag-trigger para itulak itong nasabing lupa na Ano pong plano doon? Titibagin ho ba yung mga illegal structure? Yes, ito isa sa mga recommendation ng Department of Public Works at ng MGB na talagang tanggalin yung mga illegal structures na yan. At ito ang gagawin natin siguro itong linggo to pag medyo gumanda ng konting panahon. Long term po, ano po ang plano nyo para sa mga residente na syempre magpapaulit-ulit lang yan? Pag umuulan, i-evacuate sila. So may long term plan ho ba yung syudad para sa kanila? Yes, meron. Actually, kaya nga kinakailangan alisin muna natin yung mga residente dito sa baba para maumpisa natin yung engineering intervention dito sa kalsada na to para makita natin kung saan yung source na nanggagaling ng mga tubig na yan. Pero sa ngayon ho ba napapag-usapan na po kung merong ipoprovide na talagang relocation site para sa kanila po? Yes, meron na. Pero meron lang na nakalaan, naayos lang na pamahalang lungsod sa GSIS, ang hindi lang pansamanal, kundi magiging permanent relocation para sa mga tao dito sa baba. Opo, maraming po salamat si Ginoong Joey Marco ng City Civil Defense Office.